Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggam-bongga. Oh my gosh, ang daming ganap yesterday. Dahil dito sa Bangkok, Thailand or sa Thailand ay ginanap nga ang Loy Krathong Festival kung saan, ayun, nakaabot naman kami nino kaya natuwa ako. At hindi lang yan, syempre, meron din ganap ang Miss Universe, ang welcome ceremony ng mga kandidata nila dito. At ayun, so ngayon pupunta na sila ng Phuket, o, diba? So babalik sila sa isang linggo. And then, ayun, after ng Phuket ay pupunta naman sila sa Pattaya. So, I hope na ma-enjoy ng mga kandidata at sana wala nang eksenang maganap. Charot! So, yun! So, syempre, una sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming pong salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng solid na mga Mama Sam dyan na talaga naman nakatutok dito. Maraming salamat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, pambato natin dito sa Miss Asia Global 2025. Wagi bilang title holder ngayon ng Miss Asia 25 na si Angel Bianca Agustin. Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre, bongga, another crown for the Philippines, di ba? So, congratulations. Napakabait pa neto dahil kahapon, doon sa page ko, nilike niya yung pinost ko about sa kanya. O, di ba? Hindi lahat ng queen gagawin yon. And then, congratulations, siyempre, kay Angel Bianca Agustin dahil isa na namang karangalan ang ibinigay mo sa amin, di ba? At sa ating bansa. Sobrang nakakatuwa, sobrang nakaka-proud. And then, of course, mabuhay ka. O, diba? So, hindi natin natutukan yung laban niya, pero ayan. So, bawi tayo sa kanya ng bonggam-bongga. At maraming salamat sa ginawa mong pagod, hirap, sakripisyo para mailaban ang Pilipinas sa mundo ng pageantry. And then, ayun. So, sobrang saya ng mga Pinoy na naiuwi mo ang Miss Asia Global. O, diba? Congratulations and mabuhay ka. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, resulta ng Miss Earth, lumabas na. So, syempre, panalo ang pambato ng Czech Republic, Iceland, syempre, hindi rin nagpahuli ang Vietnam at ang Thailand. Anong chika mo dito, Mama Sam? Syempre, masaya ako para sa kanila kasi ayan nga, nanalo sila, di ba? Pero syempre, ito nga, nako, ang sigaw ng taong bayan ay cooking show daw ang Miss Earth. Ayun, dahil nga ang ating pambato na si Joy Barcoma ay hindi nakalusot sa top 4 ng Miss Earth. So, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay nakakalungkot syempre. Malungkot ako para kay Joy Barcoma dahil tulad nga na sinabi ko, kung makakalusot yan sa top 4 ay nako, kukudaya ng bonggang-bongga at baka siya pa ang manalong Miss Earth. Pero kasi, yung opportunity na yon ay may opportunity din yung ibang candidates, di ba? So ako ang tingin ko dito sa Miss Earth, hindi naman sila cooking show. Eh bakit ba dati kapag lumulusot ang Pilipinas or gusto ninyo yung naging resulta, ang sasabihin ninyo, wow, talagang Miss Earth lang ang legit na pageant sa buong mundo. Eh bakit ngayon parang hindi napasok yung pambato
plato natin, nasasabihin na natin, cooking show. So, yun. So, talagang walang nakakaligtas sa inyo, no? Basta pag hindi nanalo yung manok. Anyway, ako, naiintindihan ko yung desisyon ng organization. Kasi siguro may hinahanap talaga silang girl para sa top 4 nila. And then, doon naman sa format nila, I think siguro preliminary pa lang may winner na sila. Baka doon pa lang sa preliminary, nakita na nila na ito yung potential na pwedeng manalo. Hindi lang naman yan isang gabi lang ang paghuhusga nila sa mga girls. Siyempre, buong activity, buong nila, pageant time nila, di ba? So, respetohin natin kung ano yung naging desisyon ng mga hurado, desisyon ng mga organization at kung ano pa. Kasi syempre kailangan niya iikot talaga ang winners niya. Eh, alam naman natin na magaling si Joy Barcoma. Ang nakikita ko dyan kasi once na ipasok nila yan, ayun na, matatapos na yung laban, charot. So, ganun talaga sa mundo ng pageantry. Meron talagang mga ganyan na nangyayari na hindi mo inaasahan, di ba? So, ako para sa akin, kay Joy, ito yung kasi yung tansya ko na pwede niya may uwi ang corona ng Miss Earth sa kanya kung makakapasok siya sa top 4. Di ba? Lagi ko sinasabi. So, sabi ko nga, maaaring alanganin siya doon sa swimsuit at saka pwede siyang tagilid dito sa evening gown, pero nailaban naman niya ng bonggang-bongga. Pero kasi the result is there already. Kumbaga may napili sila na gusto nila. So, I hope na naiintindihan natin yon. Si Joy Barcoma, kahit hindi siya naging Miss Earth ngayong taon na to o hindi niya nakuha yung corona, ako para sa akin, winner pa rin siya. Sa ipinakita niyang tapang at lakas at nakita naman natin, di ba, tayo na nga ang nagsasabi na dapat nasa top 4 siya. Ibig sabihin nun, nakitaan natin siya ng laban talaga. Kaya lang, syempre, may mga desisyon kasi ang mga hurado. So, respetohin natin kung ano ang desisyon nila. So, ako para sa akin, mananatili si Joy Barcomang isang reyna ng Pilipinas at kahit sa Earth. Diba? So, yun ang importante na meron siyang titulong Miss Earth Philippines or Miss Philippines Earth. At ayun ay forever. Diba? Kasi kahit sabihin pa natin, yes, gusto natin siyang naging Miss Earth, eh wala naman tayong magagawa kung ang desisyon naman ng hurado ay ganon. At nakita naman natin, maganda din naman yung nanalo. And then, na-surprise ako kay Miss Thailand na talagang umabot talaga doon sa top 4. Pero kasi deserve niya rin naman yan. Kasi kahit naman ako, yung nakita ko naman, di ba, sinasabi ko naman sa inyo, maganda talaga yung batang yan at magaling talaga sa rampahan. And then, ayun, so sa communication skills lang talaga siya medyo tagilid. Pero sinuwerte siya, ayun, nakarating siya sa dulo ng laban. Sabi nga ni Miss Gloria Diaz, ang pageant ay dapat may swerte din ang girls. Hindi lang to sa ganda, talino, at galing ng performance. Kailangan may kaagipad kang swerte. Kasi kahit anong ganda mo, kahit anong galing mo, kung wala kang swerte nung gabing yon, hindi ka mananalo. So, yan. Ayun lang yun. Ganun lang kasimple. Malungkot ako, pero wala naman tayong magagawa, di ba? So, may desisyon na sila eh. So, anong gagawin natin? Iiyak tayo. So, yon. So, laban lang and congratulations at maraming salamat kay Joy Barcoma dahil nailaban niya ng tama ang ating bansa dito sa Miss Earth. So, hindi man siya pinalad ang makakuha ng corona, pero naniniwala ako sa puso ng mga Pinoy, siya ang panalo. Diba? So, yun. So, ganun lang. So, chill-chill lang kayo at relax lang. Eh, yung mga Latinas nga, hindi rin nakatungtong talaga eh, diba? Sabi nga lahat ng mga magagaling dyan kayo, diba? Pero, congratulations sa top 8 nila at hindi lang sa top 8, sa top 4, kundi sa lahat ng sumali dito sa Miss Earth ngayong taon na to, di ba? So, yun. So, para sa sumunod natin, chika, eto nga. Grabe. Osmel niligwak na daw sa Miss Universe. How true? Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. So ako, para sa akin, kung nandiyan si Osmel, it's okay. Kung wala naman siya, it's okay. Kasi parang feeling ko wala naman siyang nagagawa. So yun, wala siyang nagagawa sa organization ng Miss Universe. So parang hindi ko siya nararamdaman. So di ba nga nung nakaraang taon, nilait-lait niya po yung mga girls. Pero ako, para sa akin, si Osmel, isa to sa mga tinuturi
itinuturing ko isa talaga sa mga pundasyon sa mundo ng pageantry. At alam naman natin kung paano to tumingin ng isang reyna, kung paano to, anong tawag dito, kung paano siya gumawa ng isang beauty queen, o di ba? So marami siyang napatunayan kasi marami na siyang queens na napanalo, di ba? Sa laban ng Miss World, Miss Universe, Miss International. So ako, para sa akin, nire-respeto ko siya bilang beauty queen maker. So, kung ano man ang ganap niya dyan sa Miss Universe, I think parang siya nyata yung magdidesisyon or sa kanya nyata kumukonsulta ang Miss Universe organization na sino ba ang dapat manalo. Yung mga tipong ganon, sino ba ang mukhang reyna, o diba? So, yan. And then, narinig ko isa si Atisa manalo sa mga napipili niya at napipisil niya na dapat manalo dito sa Miss Universe. So, happy ako doon. Pero kung ano man yung balita na niligwak or nawala or nag-decide, ayan ay hindi ko masasagot sa inyo. So, malalaman natin yan in the future, no? So, yan. Kasi, hindi ko talaga alam kung anong ganap ni Osmel. But, Osmel, congratulations sa iyo dahil nananatili ka sa mundo ng pageantry na matatag, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Thailand, waging-wagi sa Miss Earth. Oo nga. Hindi ko nga inaasahan yan tulad na sinabi ko kanina. Hindi ko inaasahan na mananalo tong pambato ng Thailand at papalo ng top 4. In fairness sa kanya, no? Pero ang Miss Earth Thailand, hanggang fire na lang ba ang kaya nilang marating dito? I hope na sana sa susunod ay alam mo yon, maka-ariba pa sila ng more, di ba? Kasi deserve nilang manalo, sa totoo lang. Kung ako nga, kung Thailand ang nanalo ngayon, happy ako, di ba? Para exchange to Miss Grand, di ba? So, I hope so, na sana makarating tayo hanggang makarating na sila hanggang sa dulo at maipanalo nila to. So, congratulations sa Thailand kasi ito na yung pangatlong fire nila, Fire Queen, di ba? So, sunod-sunod. So, I hope na sana makuha nila ang title talaga ng Miss Earth. So, parang feeling ko papunta na sila doon sa exciting moment na yon, di ba? Congratulations, Thailand! So, job well done. At naniniwala ako na kaya nilang marating anong dapat nilang marating dito. At ito ang sumunod na chika. So may tanong kasi dito na nabasa ko. Sabing ganon, who is the best boss? Raul, who is absent, or Nawat, who is very hands-on? So, ako, para sa akin, the one full of taking or the one running the event. Okay. Ako, para sa akin, parehas silang magaling. Si Mr. Nawat, magaling yan. Napatunayan naman nga na sa atin, di ba? And then, ako si Raul, nakikita ko yung professionalism niya pagdating kung paano niya ingatan ang community niya. So, wala akong question sino ba ang magaling, sino ba ang better, sino ba ang hindi gumagawa ng trabaho. So, wala sa akin yon. Ando doon ako kung paano nila alagaan yung community nila. So, the way kung paano nila i-treat ng maayos ang mga girls nila. Wala yung pinagkaiba sa isang magulang na iniwan ang anak doon sa kapatid. Di ba? Hinabilin. Hinabilin dahil nandoon ang tiwala. Tiwala na alam niyang maaalagaan ng kapatid niya yung iniwan niyang anak, di ba? Kasi kaya ganon dahil alam nila, malaki ang tiwala nila kay Mr. Nawat na kaya ni Mr. Nawat na i-handle to kahit wala sila dyan, di ba? Kasi ayun kasi yung tiwala nila, malaki. Pero kasi since na may na-insidenteng nangyari, wala tong pinagkaiba doon sa pinalo ng kapatid mo ang anak mo. Diba? So yun. So walang pinagkaiba doon sa istorya na to na nag-react ang nanay or nag-react ang tatay at ayun. So kasi kung meron mang gagalaw sa isang bata, I think yung magulang lang. So bilang teacher, hindi ako namamalo ng bata kasi parang feeling ko, hindi ko siya responsibilidad na ituwid. So, pwede ko siyang pagsabihan pero hindi ko siya pwedeng paluin. Ngayon, kung ayaw niyang sumunod sa akin, I think ang right na gagawin doon ay isumbong mo siya sa magulang niya. Ayun. So, yon. Kasi syempre,
yung respeto sa isa't isa. Kahit pa sabihin natin ako yung teacher, siya yung estudyante, pero kasi dapat maintindihan ng estudyante kung paano niya re-respetohin ang teacher niya. At yung teacher dapat alam mo din kung ano yung pwedeng maramdaman ng bata kapag ginalaw mo siya. So, ganun lang yung sitwasyon na nangyari dito sa Miss Universe. Pinagkatiwalaan nila si Mr. Nawat, parang pahalagaan ang mga girls dito sa competition ng Miss Universe. So, dito pinapakita ni Mr. Raul na hindi siya pumapayag na naggalawin ng kahit sino ang mga kandidata niya. Dahil syempre, yung mga kandidata niya, hinabilin lang din sa kanya. And then, dapat ibigay yung proper na protection sa kanila, yung proper na pangangalaga. So ngayon, kung may hindi pagkakaintindihan, siguro daanin sa maayos na pag-uusap. Or ang better doon, hintayin nyo silang dumating at sila ang gagalaw dyan. So yan. So yun yung nakikita ko dito sa sitwasyon na nangyayari ngayon dito sa kanila. So ako para sa akin, parehas silang magaling. Kaya nga pinagkatiwalaan si Mr. Nawat dahil nakikita ng organization na Miss Universe na magaling si Mr. Nawat. Pero dahil nga sa insidente nangyari, so dapat lang na protektahan din ni Raul yung mga girls niya. Kasi kahit dito pinakita naman ni Raul na kahit wala ako dyan, protection ang ibibigay ko sa inyo. Dahil may mga tao din nagtitiwala kay Raul. Diba? So, yun ang nakikita ko sa istorya nila. Kaya, ganyan. And then, ako para sa akin, sana may natutunan din sila dito sa sitwasyon na nangyayari sa Miss Universe. Pero, ang isa lang nakikita ko dito, yung protection ni Raul doon sa mga community niya or sa mga girls niya na sumasali sa kanya. So, quality. Ganon. Kumbaga, parang kahit wala tayong pinapakitang show dyan o wala tayong ginagawa, pero make sure na comfortable sila, make sure na ano, kasi bawat national director nagbayad yan sa kanila. And then business, pinangangalagaan nila yung kanilang mga business. And then si Mr. Nawat siguro, dahil nga sinabi niya pressured siya, so mainit yung ulo niya, so hindi niya nakokontrol yung sarili niya. Pero si Mr. Nawat naman, kilala na natin yung galawan niyan eh. So hindi na yan question sa atin. And then ayun, so kahapon nagkaroon siya ng public apologize sa mga sitwasyon na nangyari dito sa Miss Universe. And then umiyak si Mr. Nawat, naiyak siya. Ako naman, ang say ko kasi doon, dahil siguro sa sama ng loob or hindi niya matanggap na parang lumabas na siya pa ang mali. Actually, parehas may mali. Si girl, dapat matuto siyang rumispeto, pero si Mr. Nawat dapat matuto siyang i-handle yung emotion niya sa mga bagay-bagay, di ba? Actually, ang mali lang naman doon ni Mr. Nawat yung sinabi niya na lumabas ka, guard, yung tumawag siya ng security. Ayun lang talaga yung mali doon. Kasi parang pinamukha mo doon sa bisita mo na hindi kita kailangan dito. Yung power mo ang pinakita mo. At bilang may-ari ng isang budget, sabi ko nga, kung sa kandidata natin gawin to, hindi tayo matutuwa sa actions niya, di ba? And then, sa mga girls din in the future at saka sa mga girls din na ganito niya. So, dapat matuto na siya dito sa sa sitwasyon na hinarap niya. Siyempre nalulungkot ako sa kahapon nakikita kong umiiyak si Mr. Nawat kasi hindi naman ako sanay na makita siyang ganon. Kasi is always strong, always prank. But I love Mr. Nawat. At naniniwala ako sa kanya na magaling siya. Pero nandoon ako sa part na dapat may matutunan din siya na ayon sa mga sitwasyon para maiwasan na yung mga ganitong pangyayari. Kasi syempre, dapat protektahan niya rin yung sarili niya. Kasi syempre, kahit pa sabihin natin boss siya, kailangan yung protection niya sa sarili niya bilang isang tao, bilang isang may-ari ng isang kumpanya, di ba? Kasi syempre, pangalagaan niya yung sarili niya. Kaya nga, di ba yung mga boss, hindi sila masyado naglalabas kasi nga, nakikita nga yung ugali nila. So, yun. So, yun lang yung nakikita ko sa sitwasyon nila. But, ayun nga, nag-apologize na. I hope na sana tuloy-tuloy na maging maayos ang sitwasyon nila at hindi na humantong pa kung saan-saan. So,
proud ako kay Mr. Nawat dahil hindi siya nagdalawang isip na humingi ng patawad, di ba? So, yon. So, laban lang. Kaya niya yan. So, hindi naman sa lahat ng oras ay lagi talaga tayong sinuswerte. So, ayun. Ganun talaga ang buhay, di ba? So, yon. So, yun lang yung pagkakaintindi ko. Parehas silang magaling sa ibang paraan. And then, ayun. Parehas silang may mga pinaninindigan o parehas silang may pinaglalaban. Pero hindi question na sino ba ang magaling, sino ba ang wala. Kasi kahit na wala si Raul, ay naprotektahan pa rin niya. Andoon pa rin yung protekta. And then, nandoon din ako kay Mr. Nawat na hindi naman questionable ang galing ni Mr. Nawat pagdating dito sa pamamalakad talaga ng mga pageant, di ba? So, yun. So, congratulations sa kanila and good luck, di ba? So, yun. So, I hope na sana hindi dito natatapos yung kanilang pagiging magkaibigan. Mga professional naman siguro sila. So, naiintindihan nila ang isa't isa. So, wala tayong karapatan na mag-comment or mag-questionin ang mga ano nila. Pero nandoon ako na siguro ganun lang talaga, no? And then, para sa sumunod natin, chika, kahapon nga pinarampa ang mga girls ng Miss Universe. Siyempre, stunning na stunning ang ating pambata na si Maria Atisa Manalo sa pagiging elegante sa kanyang suot na white gown. My gosh, ang ganda-ganda ni Atisa. Sa totoo lang, kung makikita nyo yun in person, napaka-elegante, malinis yung gown, plain, yung parang... Ang pinapakita kasi dito ni Atisa, yung simple pero bongga. Simple pero elegante. Ganon. So, yon. So, plain lang yung gown niya. Nung una, parang sabi ko, ay, pero naiintindihan ko kung bakit ganun yung konsepto niya. And then, of course, syempre hindi rin nagpakabog ang bambato ng Thailand na talagang bonggang-bongga talaga ang damitan. And then, nandiyan din si Miss Latina. Oo, di ba? Si Latina na hindi ko alam kung anong bansa. So, yon. So, maganda din siya. At isa din siya sa mga full of energy. Colombia, syempre. At hindi rin mawawala na puting-puti talaga siya sa kanyang kulay pula na suot na si Miss Venezuela. So, yan. So, pero para sa akin, syempre, yung tinignan ko silang lahat, syempre, sabihin nyo ng bias ako, pero ito talaga yung totoo. Ang ganda ni Atisa talaga. Yung tinititigan ko, wow. Kahit yung ibang kandidata kasi parang ang colorful ng suot. So talagang siya parang purity, puti, malinis, mabango, at amoy reyna. So yan. So ayun guys, ganun lang kasimple. Pero kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.